Magandang umaga po sa ating lahat. At sa oras na ito ay handa po natin ang ating sarili sa pagsamba at sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Ang call to worship po natin ay sa awit 34 verse 1 to 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Pangunahan po tayo ni Sister Beth Ramos sa opening prayer na susundan naman po ng praise and worship sa pangunguna ni Brother Joshua. Tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah! Dakilang Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito na muli ay tinipon mo kami upang kami ay sama-samang makasamba sa iyo, makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat nga po aming Ama sa kalayaan na binigay mo sa bawat isa upang kami po ay makipag-ugnayan sa iyo sa oras na ito, upang kami Panginoon ay malayang makapagpuri sa iyo Panginoon, malayang makadulog ng mga nais namin sabihin sa iyo. Salamat nga po Panginoon sa bawat oras na ikaw po ang Diyos na aming kasama sa aming buhay. At sa oras na ito Panginoon, patuloy ko rin pong pinagpapasalamat sa iyo Panginoon, ang iyo pong pagsama, ang pag-iingat sa bawat isa, ang pagbubuhos mo po Panginoon sa bawat isa sa amin na iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo Panginoon, ng lahat ng mga pagpapala sa aming pang-araw-araw na buhay. At Lord God, sa oras na ito Panginoon, nais din po namin magpasalamat sapagkat sa kabila nga Panginoon na may mga nararanasan kaming mga kahirapan sa mundong ito, mayroong humaharap Panginoon sa mga iba't ibang klase ng pagsubok, ng problema, anumang aspeto Panginoon ito, meron pong nagkakaroon ng karamdaman, meron po Panginoon na nahihirapan dahil po sa problema Panginoong financial, meron din po Panginoon sa amin Panginoon na nararanasan Panginoon ang kahirapan sapagkat nararanasan ngayon ng buong mundo Panginoon ang mga pagsubok na hindi pa po namin nararanasan dati Panginoon. Kaya naman O God, sa umagang ito, hayaan mo po Panginoon na sa kabila na lahat ng mga pangyayari ito Panginoon, amin pong maipahayag sa iyo ang amin pong pasasalamat sa iyo sapagkat tunay na ikaw po ang Diyos na napakabuti, na bagamat ganito po ang aming kalagayan sa mga panahong ito Panginoon, hindi ka po Panginoon nagkukulang sa amin sa araw-araw. Ikaw po ang Diyos na patuloy namin nararanasan Panginoon ang iyo pong kabutihan sa aming buhay. Tunay nga Panginoon na ikaw ang Diyos na sa aming mga kahinaan, ikaw po ang aming kalakasan. Panginoon, salamat po sapagkat hindi kami nagkukulang dahil ikaw ang aming kasapatan. Bagamat may mga kalungkutan, ikaw po Panginoon ang aming kagalakan. Kaya O God, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo Panginoong pag-ibig sa amin. Pag-ibig na walang katulad. Salamat po sa iyong walang hanggang kaawaan. Salamat Panginoon sa patuloy na pagtutuwid sa amin. Sa kabila ng Panginoon nang kami ay nakakagawa ng mga kamalian, ng pagkakasala Panginoon, na ikaw ay nabibigyan namin minsan Panginoon, ng kalungkutan Panginoon, ay patuloy na kinukupkup mo kami Panginoon bilang iyong mga anak. Patuloy na pinaparanas mo ang iyong pagtutuwid sa amin Panginoon, ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis sa amin. Kaya naman O God, maraming salamat O God. At Panginoon, sa umagang ito, tinitiwala po namin sa iyo Panginoon ang kabuuan ng aming gawain Panginoon, ng aming pananambahan Panginoon, para po sa iyo, sa lahat po ng aming gagawin, sa bawat panalangin Panginoon na aming itataas sa iyo, sa bawat lingkod na gagamitin mo Panginoon, sa pananalangin, sa bawat lingkod na gagamitin mo Panginoon, sa pagtataas ng aming mga awit ng pagpupuri sa iyo, sa mga awitin na aming iaalay sa iyo Panginoon sa umagang ito, sa iyong lingkod na
gagamitin mo upang magpahayag ng iyong mga salita, upang ikaw ay makapangusap sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa iyong mga salita na aming maririnig sa umagang ito, ang aming pong hiling ay pagpalain mo po ang lahat ng ito. Hayaan mo nga po, Panginoon, na anuman ang aming gagawin sa pananambahang ito, ikaw po ay ang Diyos na aming mabigyan ng kaluguran. Ikaw po ang Diyos na maibigay namin, Panginoon, ang kaluwalhati ang nararapat lamang sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat sapagkat tunay, O Diyos, na ikaw ang Diyos na kakatagpo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa aming pananambahang ito. At Lord God, patuloy na mararanasan ng iyong presensya, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na mararanasan ng bawat isang anak mo sa umagang ito, bawat isang sumasamba, nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat, aming Ama. Maraming salamat sa patuloy na pagkalinga mo sa bawat isa, sa patuloy na magpaparanas sa amin ng iyo po, Panginoong pag-ibig sa araw-araw. Maraming salamat po. At Lord God, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, amin po, Panginoong, inaangkin ang katagumpayan, Panginoon, sa umagang ito ng aming pananambahan. At tunay nga, Ama, sa iyo namin tinataas ang lahat ng kapurihan. Sa iyo nga lamang ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Daan po natin yung oras na ito para purihin, sambahin ang ating Diyos na buhay sa oras na ito. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ang iba nagmahal sa akin ng
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos na buhay. Taas po natin ang ating mga kamay. Taas po natin ang ating mga tinig para purihin ang ating Diyos. Buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon
pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. O Lord, patuloy ka namin pinapupurihan at pinapasalamatan. Patuloy po namin itinataas ang mga papuring ito na tanging sa iyo lamang, O Lord. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, pangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos,
ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Filemon 4:19. Lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos kapag naaalala kita sa aking mga panalangin, sapagkat nabalitaan ko ang iyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal at ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Dinadalangin ko na ang pamamahagi ng iyong pananampalataya ay maging mabisa kapag nalaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari nating gawin para kay Kristo, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawaan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Dahil dito, bagamat kay Kristo ay mayroon akong sapat na lakas ng loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan. Gayunmay, alang-alang sa pag-ibig ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Akong si Pablo ay matanda na at ngayon ay isa ring bilanggo ni Kristo Jesus. Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo, na ako'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan. Noon ay wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang siya sa iyo at sa akin. Siya'y aking pinababalik sa iyo, nakasama ang aking sariling puso. Nais kong manatili siya kasama ko upang siya'y makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo. Ngunit ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot upang ang iyong kabutihang loob ay hindi maging sapilitan, kundi ayon sa sarili mong kalooban. Marahil ito ang dahilan kung bakit nahiwalay siya sa iyo ng ilang panahon, upang siya mapasa iyo magpakailanman. Hindi na bilang alipin, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, at gaano pa kaya sa iyo, maging sa laman at gayon din sa Panginoon. Kaya't kung ako ay tinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Ngunit kung siya nagkasala sa iyo ng anuman o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang ko na rin. Akong si Pablo ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ako ang magbabayad niyon. Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin pati ang iyong sarili. Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid, at ngayon po ay unang linggo ng buwan po ng July, at ngayon pong manpong ito ay pag-aaralan po natin ang patungkol po sa kabutihan na sa pagtatalakay po natin ng bunga ng Espiritu ayon po sa Galatians chapter 5 verse 22. At yun po ay goodness o kabutihan. At ito po ang pamagat ng ating pong mensahe ngayon, ang kabutihang natutunan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At matatagpuan po ito kay Filemon, sa aklat po ng Filemon, verses 4 hanggang 19 na binasa po ng ating kapatid. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay muli ay mag-aaral ng iyong salita, at hinihiling ko po sa inyong Espiritu na patuloy kaming turuan upang may sagawa po namin ng iyo pong pinagagawa sa aming pong buhay. Sa pamamagitan po ng iyong salita ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy na magpakita ng kabutihan, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Kabutihan natutunan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ito po ay sa buhay ni Filemon at ni Onesimo. Ang sulat po ni Pablo kay Filemon ay sulat po ng pakikiusap ni Pablo kay
para po kay Onesimo. At sino po ba muna si Pilimon? Si Pilimon po ay isang mayamang nagmamay-ari po kay Onesimo bilang alipin na nakakilala po at nanampalataya sa Panginoong Hesus nung si Pablo po ay nagministeryo sa Colosas. Ayon po yan sa verse 19 po ng Pilimon. Ang Pilimon po pala ay isang chapter lang po. Sa verse 19, sabi po dito ni Pablo, ako si Pablo, ang siyang sumulat nito. Ako magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa ang utang mo sa akin, ang iyong pagkakilala kay Kristo. Pinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, hayaan mo namang maranasan ko ang pakinabangang ito. Pasayahin mo naman ako bilang kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, ito yung bunga ng ministeryo po ni Pablo sa taga-Colosas, sa Colosas, na nakakilala po si Pilimon. At sino naman po si Onesimo? Si Onesimo po isang alipin po ni Pilimon na siya ay tumakas at nagnakaw sa kanya. Ibig sabihin, may ginawang hindi maganda po si Onesimo bilang alipin. At ang alipin po that time, ito po ay possession o pagmamay-ari ng amo. At sabi sa 18, kung siya'y nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Ito po ang sabi ni Pablo kay Pilimon tungkol kay Onesimo. Ibig sabihin, talagang nagkasala si Onesimo kay Pilimon. At that time, ang isa pong ginagawa sa kanilang kultura ay magkakaroon talaga ng harm o mapapahamak si Onesimo dahil nga siya ay alipin, siya ay nagnakaw sa kanyang amo at tumakas. At yun ay isang kasalanan, malaking kasalanan na ginawa po ni Onesimo. Pero dahil nga ito ay tumakas kay Pilimon, nakilala po ni Pablo si Onesimo sa kulungan. At doon po nakakilala si Onesimo. Kaya nakiusap si Pablo kay Pilimon patungkol po kay Onesimo. At nabanggit din po ang pangalan po ni Onesimo sa sulat po ni Pablo sa taga-Colosas. Sabi po sa chapter 4 verse 9, kasama niya ang tapat na minamahal nating kapatid na si Onesimo na kasamahan ninyo. Siya ang magbabalita sa inyo ng lahat ng nangyari. Ibig sabihin, magkakasamang pinadala ni Pablo ang Colosas at saka ang Pilimon. Magkakasamang sulat na dinala po ito. Ngayon naman po, ano-ano ang mga kabutihang natutunan natin sa pakikipag-isa natin po kay Kristo? Ano ba yung mga kabutihang iyon na atin pong natutunan? Una, makikita po natin dito, natuto tayo magmalasakit sa ating kapwa sa udyok po ng pag-ibig ni Kristo. Natuto tayong magmalasakit sa ating kapwa sa udyok ng pag-ibig ni Kristo. Ayon po yan sa verses 4 hanggang 11. Sabi po dito, lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isasama kita sa aking panalangin. 5. Sapagkat nabalitaan ko ang pag-ibig na ipinakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin ko ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pag-unawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. 7. Kapatid, ang pag-ibig na iyon ang nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Okay? Kaya nga malakas ang loob kong inuutos sana sa iyo ang nararapat gawin bilang kapatid mo kay Kristo. 9. Ngunit mas mabuti
kung makiusap sa iyo sa pangalan ng pag-ibig. Ako si Pablo, ang sugo ni Kristo Jesus, na ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. 10. Ang nakikiusap sa iyo para kay Onesimo, na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. And 11. Dati hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa. Dito po ay makikita natin ang kumilala po, nakipag-isa po sa Panginoong Hesus ay natututo pong magmalasakit sa ating kapwa. Udyok po ng pag-ibig sa buhay po. Tingnan po natin sa buhay ni Pilimon. Si Pilimon po, siya po ay nagkaroon ng malasakit sa kapwa mananampalataya at lalong higit sa mga hinirang ng Diyos. Sabi po dito sa verse 4 and 5. Sa verse 5 po, sapagkat nabalitaan ko ang pag-ibig na ipinakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Si Pilimon po nung kumilala at nakipag-isa po sa Panginoong Hesus, nagkaroon po siya ng malasakit sa kapwa, lalong-lalo na sa mga mananampalataya po ng Panginoon at sa mga hinirang ng Diyos. Si Pilimon po ay isang mayaman, may kakayahang tumulong, may kakayahang magmalasakit sa kapwa. At marami siyang natulungan dahil nga nabalita yung ginawa niya. Nabalita nito ni Pablo. At sabi nga dito ni Pablo, siya ay nagalak dahil sa pag-ibig na yon. Nagkaroon siya ng kalakasan dahil sa kanyang pagkakabilanggo. Kasi yung bunga ng kanyang pagministeryo sa Pilipos ay may ipunda o may naging resultang maganda. At ito nga ay sa buhay ni Pilimon na siya ay nagkaroon ng pagmamalasakit sa kapwa. Tumulong siya sa pangalan ng pag-ibig, sa udyok ng pag-ibig ni Kristo. Natutunan niya ito dahil naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya pong buhay. Dahil nga ang nag-udyok sa atin para magmalasakit sa kapwa ay yung pag-ibig ni Kristo na atin pong naranasan. Ito po ang naranasan ni Pilimon, kaya siya ay nagkaroon ng malasakit sa kapwa niya, mananampalataya, at sa ibang tao. Bagamat siya ay mayaman, may kakayahan, pero dahil nakakilala siya sa Panginoon, naging tanyag yung kanyang pangalan dahil nga, sabi dito, nabalitaan ko ang pag-ibig na ipinakita mo sa lahat ng hinirang. At ito ay naging nagdulot, sabi ni Pablo sa 7, kapatid, ang pag-ibig na ito ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, ay naging malaking kagalakan ito kay Pablo. At sa buhay naman po ni Pablo, ito nga sa verse 8 hanggang 11, tinulungan niya si Onesimo na maging maayos ang buhay nito. Si Onesimo po ay nakilala ni Pablo sa kulungan. At siguro naikwento ni Onesimo yung nangyari sa kanya. At naikwento niya na siya ay taga-Kolosa at si Pilimon ang kanyang amo at may ginawa siyang hindi maganda. At sa pakikipag-usap nila at nagsama sila sa kulungan ay nasyaran ni Pablo si Onesimo at ito ay tumanggap sa Panginoon at kumilala sa Panginoong Hesus. Ngayon, sa buhay ni Pablo, tinulungan ni Pablo si Onesimo para makipag-usap kay Pilimon at siya ay pabalikin kay Pilimon. At sabi nga dito, sabi sa 8, kaya nga magamat bilang kapatid mo kay Kristo, malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang narapat gawin. Mas minabuti kong makipag-usap sa iyo sa pangalan ng pag-ibig. Ako si Pablo, ang sugo ni Hesukristo, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Sa 10, nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimo, na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging ama
sa kanya habang ako'y nakabilanggo. At ibig sabihin, tinulungan dahil nga si Pablo ay nakaranas din po ng pag-ibig sa Panginoong Hesus. Alam naman natin ang kwento ni Pablo na siya ay mag-uusig sa mga naniniwala kay Kristo. Pero naranasan niya ang biyaya at habag at pag-ibig ng Panginoong Hesus. At ganoon din ang nakita niya kay Onesimo. Nakita niya yung kanyang sarili kay Onesimo. Kaya tinulungan niya ito dahil yun yung udyok ng pag-ibig. Nagmalasakit siya kay Onesimo na tulungan para maging maayos at ayusin yung kanyang buhay. Kaya nga nakiusap siya. Kagandahan nga nito ay kakilala pala o naging bunga si Pilimon ng kanyang ministeryo. Kaya nga, ang sabi dito sa 19, sabi ni Pablo, hindi ko na dapat banggitin pa ang utang mo sa akin sa pagkilala mo sa Panginoon. Ibig sabihin, dahil nga sa kanya nakakilala si Pilimon sa Panginoong Jesus. At dito ay nagmalasakit si Pablo kay Onesimo na maging maayos ang kanya pong buhay. Nakiusap siya, naglakas loob talaga ang nakiusap siya kay Pilimon. Kaya nga sabi niya dito, inuutusan ko sana, sabi dito, malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat mong gawin. Ibig sabihin na ganoon yung power ng kanyang salita. Ang salita ni Pablo kay Pilimon. Para ipakiusap na tanggapin o ipakiusap na si Onesimo kay Pilimon. Naranasan ni Pablo ang pag-ibig ng Diyos kaya tinulungan niya si Onesimo. Nakita niya yung kanyang sarili kay Onesimus. At ito ang natutunan natin sa pakikipag-isa kay Kristo. Natuto tayong magmalasakit sa ating kapwa sa udyok ng pag-ibig. Kagaya ng ginawa ni Pilimon at ni Pablo kay Onesimo. Nagmalasakit sila sa kanilang kapwa. Kung tutuusin nga po, si Onesimo ay nakulong dahil sa pagnanakaw, dahil tumakas siya. Pero si Pablo nakulong dahil nga, sabi dito, dahil sa pananampalataya at pagpapalaganap ng mabuting balita patungkol kay Kristo. At kung titingnan natin doon, magkaiba sila ng pagkakakulong. Pero nakita ni Pablo na kailangang maranasan din, iparanas niya yung pag-ibig na naranasan niya sa Panginoong Hesus. At ito ang nag-udyok upang magmalasakit siya kay Onesimus. At ang pinakamaganda nga nangyari dito, sabi ni Pablo, siya ang naging anak ko sa pananampalataya. Ganoon yung kanyang pagmamalasakit. Napaka-personal na kanya pong pagmamalasakit kay Onesimo. At ito ang atin pong matututunan kung tayo po ay matutunan po natin kabutihan kung tayo nakipag-isa kay Kristo. Matututunan po nating magmalasakit sa kapwa sa udyok po ng pag-ibig ni Kristo na atin pong naranasan. Ang pangalawa naman po natin pong natutunan sa ating pong pakikipag-isa kay Kristo, ang kabutihang natutunan po natin. Pangalawa po ay natuto tayong magpatawad at tanggapin ang ating pong kapwa o tanggapin ang isa't isa. Natuto tayong magpatawad at tanggapin ang ating pong kapwa. Ayon po yan sa verse 12 hanggang 19. Ito na po ang pakikiusap ni Pablo kay Onesimo. Sabi po sa 12, pinabalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais kong sanang manatili na siya sa aking piling upang siya'y maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo. Dahil sa magandang balita at sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin iyan ng walang kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. 15, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng konting panahon
upang sa pagbabalik niya kasama mo siya habang panahon. 16. Kung hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang kapatid sa Panginoon. Kaya kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. 18. Kung siya na may nagkasala, nagkautang sa iyo, sa akin mo ito sinilin. At 19. Ako, si Pablo, ang siyang sumulat ito. Ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa ang utang mo sa akin sa iyong pagkakilala kay Kristo. Dito po, ito po yung pakikiusap ni Pablo kay Onesimo para tanggapin. Una, ay natuto tayong magpatawad. No, at tayo ay nakipag-isa kay Kristo, natuto tayong magpatawad. Sa verse 12 and verse 18, tingnan natin po. Nagkasala nga po si Onesimo kay Philemon at nabanggit ko po ito kanina na sa panahon po nila ito ay may kaso. Malaking case po ito. Legal case. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng mahihirapan si Onesimo kung hindi nga Kristyano, kung hindi nakakilala si Philemon, siya ay pwedeng ikulong, hagupitin, at pwede siyang mamatay dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Ngunit, ito yung pakiusap ni Pablo na siya ay patawarin. Ninakawan ni Onesimo si Philemon. Ngunit, sabi nga dito sa 12, pinabalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Ibig sabihin, kung ano yung gagawin ni Philemon kay Onesimo, ay ganun din, parang ganun na ang ginawa niya kay Pablo. Kung titingnan po natin, parang malaki talaga ang utang na loob ni Philemon kay Pablo. Kasi ganun na lamang ang salita ni Pablo. At dun sa utang na loob na yon ni Philemon, ang pagkakilala nga ni Philemon kay Kristo ay nagdulot po ito ng pagpapatawad. Natutunan niyang magpatawad dahil sa pakikipag-isa niya kay Kristo. Natutunan ni Philemon na magpatawad dahil nakakilala siya sa Panginoong Kristo. Pinatawad niya si Onesimo dahil sa nagawa niya kasalanan. Malaki ang kasalanan ginawa ni Onesimo, ninakawan at siya ay tumakas. At that time, napakalupit ng slavery o ng pagiging alipin. Ibig sabihin, itinuturing ka na bagay, hindi ka tao. Pero dahil nga nakakilala sa Panginoon si Philemon, natuto po siyang magpatawad dahil po rito. At ikalawa nga po ay yung pagtanggap. Sa 15, marahil nalayo sa iyo si Onesimo at konting panahon upang sa pagbalik niya kasama mo rin siya habang panahon. Hindi lamang bilang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayon, hindi mo lamang siya alipin, kundi isang kapatid sa Panginoon. Ibig sabihin po ng pagtanggap, tinanggap niya, tatanggapin ni Philemon si Onesimo hindi bilang alipin, kundi bilang isang kapatid sa Panginoon. At kasi kasama po ng sulat na ito si Onesimo. Si Onesimo mismo talaga ang nagdala ng sulat kay Philemon para sa pakikiusap po ni Pablo sa kanya. Tinanggap siya hindi bilang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid sa Panginoon. Sabi po sa 16. At sa 17, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ito yung sabi ni Pablo. Kaya nga, kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kasi
sa verse 21 o 22, sabi dito ni Pablo, ipaghanda mo rin ako na matutuluyan sapagkat umaasa akong loloobin ng Diyos na ako'y makakabalik diyan gaya ng iyong dinadalangin. Ibig sabihin ay yung treatment na dapat natrato kay Onesimus ay dapat ganun din ang treatment kay Pablo pag pumunta siya doon. Sabi nga dito, ipaghanda mo diyan ako ng matutuluyan. Ibig sabihin, mayaman talaga si Pilimon at ganun yung kanyang kabutihan sa mga hinirang ng Diyos. At ngayon, si Onesimo ay naging mananampalataya ni Kristo at siya hinirang na rin ng Diyos. At ganun dapat ang pagtanggap, sabi ni Pablo, hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid na minamahal sa Panginoon. At ito po ang natutunan ni Pilimon nung siya po ay tumanggap at nakipag-isa kay Kristo. Natuto po siya magpatawad at tinanggap at pagtanggap po niya sa ating pong kay Onesimo. Natuto siya magpatawad kay Onesimo at natuto din siyang tanggapin bilang kapatid na, hindi na bilang alipin. At napakahirap po niyan. Lalong-lalo na sa atin bilang isang kumikilala sa Panginoon o bilang isang tao, napakahirap magpatawad. At lalong napakahirap din ng pagtanggap. Minsan sa atin pong buhay, nakakapagpatawad tayo, pero minsan sinasabi natin na hindi kita tanggap. Pinatawad kita pero hindi kita kayang tanggapin. Pero dito, ito ang kabutihan na natutunan natin sa pakikipag-isa kay Kristo. Hindi lang dapat natin patawarin, dapat natin tanggapin. At ibig sabihin, sa buhay ni Onesimo, sa relasyon po ni Onesimo at ni Pilimon, pinatawad niya si Onesimo at hindi lang pinatawad kundi tinanggap pa bilang isang kapatid sa Panginoon at hindi na alipin. Ganoon ang kabutihang na bunga po ng pakikipag-isa kay Kristo. Iyon ang nagawang kabutihan kay Pilimon. Siya ay nakapagpatawad at tinanggap. Ibig sabihin po ng pagtanggap ay pagtrato ng maganda. Hindi na alipin. Ibig sabihin, tinrato niya na siya ng bilang kapatid. Hindi na katulad ng pagtrato dati na bilang alipin. At sa panahon pong ito ay yung pagkaalipin ay na talagang isang bagay lang ang turing sa isang alipin, hindi tao. Pero dahil nga siya ay kumilala sa Panginoon, tinanggap niya na ito bilang kapatid sa Panginoon. At ganoon din tayo. Hindi lang dapat patawarin natin yung mga taong nakasakit sa atin, taong nagkasala sa atin, kundi dapat tanggapin din natin siya bilang isang tao, bilang kapwa. At kung tayo ay nakaranas ng pagpapatawad at pagtanggap, kayang-kaya po natin itong matutunan. Ito yung kabutihan na ating matututunan sa pakikipag-isa kay Kristo. Kasi tayo, pinatawad ng Diyos at tinanggap niya bilang anak. Hindi niya tayo itinuturing na kaaway. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sulat niya, tayo ay hindi na itinuring na kaaway ng Diyos, kundi itinuring na tayo anak. Minamahal na anak. Tinuring na tayong bilang anak ng Diyos dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At ganun din naman tayo, dapat matutunan natin yung ating naranasan yun sa kapwa o sa ibang mananampalataya. Magpatawad at tanggapin natin. Kasi naranasan natin po yan sa Panginoon. Tayo hindi dapat patawarin. Kagaya nga ni Onesimo, hindi siya karapat dapat patawarin. Pero siya ay pinatawad ni Pilimon at tinanggap niya hindi bilang alipin, kundi bilang Panginoon. Hindi bilang alipin, kundi bilang kapatid na minamahal sa Panginoon. Yun po ang matutunan. Dalawang bagay lang po ang matututunan nating kabutihan
sa pakikipag-isa kay Kristo. Una, natuto tayong magmalasakit sa ating kapwa sa udyok ng pag-ibig ni Kristo. At ang pangalawa, natuto tayong magpatawad at tanggapin ang ating kapwa. Sabi nga dito sa pagtanggap, sa pagpatawad at pagtanggap, napakadali magpatawad pero napakahirap ng pagtanggap. Pero si Pilimon at kahit ang Diyos, pinatawad tayo at tinanggap. Tandaan niyo po yan. Tayo ay kanyang pinatawad at hindi lang pinatawad, tayo tinanggap bilang anak na dati tayo ay kaaway ng Diyos, sabi ni Panginoon. Kaya dapat ito ay ating matutunan. Kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, matututunan mo ito. Bakit? Kasi naranasan mo ang mga kabutihang ito. At ito yung kabutihan na maipaparanas po natin sa ibang tao. Magmalasakit po tayo sa ating kapwa na ito ay udyok ng pag-ibig na naranasan natin sa Panginoong Jesus. Magpatawad tayo sa ating kapwa at tanggapin sila sa atin pong bilang isang tao. Tanggapin mo natin bilang isang kapatid o bilang isang kapwa. Yan po sa buhay ni Pilimon o sa aklat po ng Pilimon, pinapaalalahanan po tayo rito na ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus ay dapat magresulta ng maayos na relasyon ang mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ulitin ko po, ang pagkakaroon natin ng relasyon sa Panginoong Hesus ay dapat magresulta ng maayos na relasyon at mabuting pakikitungo sa ating pong kapwa. Kung tayo ay may relasyon sa Panginoong Hesus, ito ay magre-resulta ng maayos na relasyon sa ating kapwa. Magandang o mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Makakapagpakita tayo ng kabutihan sa ating pong kapwa. At dahil yan sa naging relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. Kung tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po ang mensahe po ng aklat po ng Pilipon. Napakalalim po nito. Yung lalo na sa pagtanggap at pagpapatawad. At bilang isang Kristiyano na kumilala sa Panginoon at tumanggap sa Kanya, tayo din ay magre-resulta ng maayos na pakikitungo, maayos na ugnayan, maayos na relasyon sa ating kapwa. Hindi dapat tayo maraming kaaway. Hindi dapat masama ang ating ugali. Dapat tayo ang nagpapakita ng magandang ugali o ng mabubuting pag-uugali. At ito nga, bakit tayo makakapagpakita ng mabubuting ugali? Dahil naranasan natin ito sa Panginoon. At bilang tumanggap tayo sa Panginoon, matututunan natin ito. Kagaya sa buhay ni Pilimon. Marami pong salamat at ito po ang challenge na ating pong pagbubulay-bulayan at challenge po natin sa ating sarili. Paano ako nagmamalasakit sa aking kapwa dahil sa udyok ng pag-ibig? Ito po yung number 1. Paano ako nagmamalasakit sa aking kapwa dahil sa udyok ng pag-ibig? Pangalawa, kaya ko bang magpatawad at tanggapin ang taong pinakikitunguhan ako ng hindi maganda? Kaya ko bang magpatawad at tanggapin ang taong pinakikitunguhan ako ng hindi maganda? Ipaliwanag po natin ang ating sagot. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na matutunan namin po ito. Ang kabutihan na matututunan namin sa pakikipag-isa namin sa iyo, Panginoon, sa pagtanggap sa iyo, Panginoon. Kabutihan magmalasakit sa aming kapwa dahil sa udyok ng iyong pag-ibig na aming naranasan at natutunan po namin magpatawad at tanggapin ang mga tao, lalong-lalo na ang aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na maipakita ang iyong kabutihan sa aming pong buhay, lalong-lalo na namang nakakasama namin sa aming pong buhay.
Tulungan niyo po na maipakita namin ang kabutihan na bunga ng Espiritu sa amin, Panginoon. Dahil sa aming pakikipag-isa sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas sa mga nagagawa po at natututunan po namin kabutihan sa aming pong buhay. Dahil sa iyo, nagagawa namin ang mga ito, Panginoon. Dahil naranasan po namin ito sa iyo, Panginoon. Naranasan namin yung iyong pagpapatawad, naranasan namin ang iyong pag-ibig, naranasan namin ang iyong pagtanggap. At bilang iyong lingkod, bilang iyong hinirang, ito din ito ay maipaparanas namin sa ibang tao, Panginoon. Kagaya ng ginawa din ni Pablo kay Onesimus, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At patuloy kaming magbigay, magpakita ng kabutihan sa aming po, Papa, bilang isang kumikilala sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palain po tayo ng ating Panginoong Jesus. Yan, dadako naman po tayo sa hapag po ng Panginoon. Ang hapag po ng Panginoon ay isang mataimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pagpapaalala ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa po ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi nito mapapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalmi nito ang bagong tipan na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbahabahagi ang mananampalataya kay Kristo. Kaya mariing pinapaalala ni Apostol Pablo ng hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat iganap. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. At ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa simbolo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak na may buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumali sa banal na hapag ng ating Panginoon. Kaya, inaanyayahan ko po na tayo po ay manalangin, tayo po ay pumikit, at tayo po ay personal na manalangin po sa ating pong Panginoon. Yan po ay panalangin po natin ang simbolo po ng katawan at dugo po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pong katawan at dugo na nabuhos po sa krus ng Kalbaryo. At ito po bilang isang simbolo ng iyong pong katawan at dugo. Salamat po sa iyong ginawa para po sa amin, sa iyong kamatayan, para po sa amin, sa iyong pag-ibig, para po sa amin. At kinikilala po namin ito at inaalala dahil dakila ang pag-ibig na naranasan namin sa inyo, iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming pong salamat, Panginoon, at ito po ay inyong pagpalain. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Ngayon po, itaas po natin ang simbolo ng katawan ng ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanuno, ang Panginoong Jesus ay dumumpot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo.
gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Taas naman po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot siya ng isang sarong at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa ginawa niyo para sa amin. At ito po ay ginagawa namin bilang pag-alala sa iyong dakilang bagay na ginawa para sa amin. Na ikaw ay mamatay para sa amin, Panginoon. Inalay mo ang iyong sariling buhay para sa aming mga kasalanan. At patuloy po namin itong inaalala. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin ka, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe ng Diyos na narinig po natin ngayong umaga nito. At tayo naman po mga kapatid ay dadako sa pagtatapos ang ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Amen. Lord, maraming salamat po ang Diyos na mabuti. Tunay nga, Lord, na kayong aming Diyos na tapat at nangako na hindi mo kami iiwan, ipapabayaan. Salamat o Diyos na busog po kami ng iyong mga salita at ito po ay tumimo sa aming mga puso at kaisipan. Kami po, Lord, ay nagkakaisa, Lord, na sa mga darating na panahon, ang mga salita mo ay may apply po namin, Lord God, sa aming kapwa. Salamat din, O Diyos, sa ginamit mo ngayong araw nito sa iyong gawain. Pagpalain niyo pa po ang kanilang mga buhay at sa aming mga kapatid na hindi po namin, Lord, na nakasama ngayon sa gawain na ito. Aming dalangin na pagpalain niyo po sila at sa mga susunod na araw ay makasama po namin din sila sa mga ganitong gawain. Salamat din, O Diyos, sa mga biyaya niyo po sa aming mga buhay sa darating na linggong ito. Samahan niyo po muli kami, Lord, sa aming mga lakbayin dahil hindi po namin magagawa lahat na ito kung ikaw po ay malayo po sa amin. Amin, Lord, pinapasalamatan din, O Diyos, ang kaligtasan ng aming mga buhay dahil po sa krisis na nararanasan po namin ngayon. Salamat po, Lord, na patuloy niyo kami pinalalakas at pinalulusog ng aming mga pisikal na katawan. Ilayin niyo po, Lord, yung aming mga mahal sa buhay, especially yung mga nasa abroad namin mga kapatiran at si Sister Sara Alda. Salamat po, Diyos, na lahat ng mga kapatid po namin na nasa frontline niya. Salamat po, Diyos, sasamahan niyo po sila sa lahat ng kanilang mga gawain na hindi mo hayaan na makalapit sa kanila ang anumang sakit na dulot ng COVID-19. O Diyos, aming tinataas sa inyo ang aming gawain sa pagtatapos na ito. Salamat, binasbasin niyo lang po, Lord, ang aming gawain na ito. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain na ito. Lord, sa susunod na linggo, muli kami magkakaroon ng mga gawain na ganito. Samahan niyo po muli kami, Lord. At alam po namin, O Diyos, na hindi po hadlang ang krisis ngayon para kami po, Lord, ay magpuri at sumamba sa inyo. Kaya inaangkin na po namin ang katagumpayan ng lahat ng mga ito, O Diyos. Salamat, salamat, Ama. Sinisiliwan po namin ang lahat ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at si Kristo Jesus sa lahat ng saming lahi. Pagpalain kayo nawa at ingatan ng Panginoon. Kahabagan kayo nawa at Kanyang subaybayan. Lingapin kayo nawa at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.